Marami tayong mga pinagdadaanan. Siyempre kasama na yung pangangailangan, kasama na yung mga problema, at minsan yung mga time, meron tayong mga iniisip, mga inaalaala natin, nagkakaroon tayo ng worriness, takot, at parang feeling hopeless. Hindi lang tayo nakaka-experience niyan, mas lalo na yung mga taong walang Jesus sa kanilang puso. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Palain ang message ng ating Panginoon. Dito sa Corinto, si Pablo ay nagsalita ng buong pagmamahal sa mga tiga-Corinto, sa mga mananampalataya na mga manggagawa din ng Diyos. Naglilingkod din sa Diyos. At bukod sa paglilingkod sa Panginoon, meron silang pananampalatayang mature na. At siyempre tayo naman lahat ng problema dadaanan natin yan. Hindi naman natin pwedeng takbuhan. Pero kailangan lang natin matutong tayong tanggapin yung pinakaharap natin problema. So sabi ni Pablo sa mga tiga-Corinto, number 1, be ye steadfast. Be ye steadfast. Sa Tagalog, magsitatag kayo. Lahat ng unos, bagyo ng buhay natin, problema sa pera, problema sa mga anak, problema sa pamilya, problema sa resources, problema sa kalusugan, lahat yan talaga maharapin natin. Hindi natin ito maiiwasan. Pero ang pagkakaiba lang nito, merong Jesus na pumupundasyon sa atin para hindi tayo matumba. Maliglig ka man, pero hindi ibig sabihin ay mabubulot ka o matitinag ka. Maliglig ka lang normal. Parang building na naliglig ng indol, pero hindi siya natumba. Walang napahamak sa loob. Matibay kasi yung pundasyon. Ngayon, ang sabi rito ni Pablo sa mga tiga-Corinto, magsitatag kayo. Kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong pinagdadaanan natin, lagi sa mga resources natin, sa kalusugan natin, kailangan natin na magtiwala sa ating Panginoon Jesus. Kailangan natin matuto tayo sa mga problemang ito at matuto tayong dapat natitinag. Yun po yung isa sa pinakamaganda. Kasi nga, sabi nga, pag tayo nagmamature, pag malawak ng isip natin, nagmamature tayo spiritually, sa ating kaisipan, sa ating puso, sa ating pananampalataya, isa lang ang dapat mangyari. Magsitatag kayo ayon sa inyong pananampalataya. At yun ay isa sa pinakamahalagang bagay na dapat natin maintindihan. Be ye steadfast. Magsitatag, hindi matitinag, at hindi manghihina, pagkos lumalaban tayo. Kahit ano ang ating pagdaanan, pag yan na-overcome natin, nasa kabila nun, ay papapala. Kung yung malaking alon na dadaanan nakikita natin sa dagat, yung mga malalaking alon, yung nasa likod ng alon na yun, ay kapayapaan at pagpapala ng ating mga. Kaya, salamat sa Diyos, kung tayo ay dadaan sa mga ganitong pagsubok, ang kailangan lamang natin, magsitatag tayo. Magtiwala sa salita ng ating Panginoon at
panghawakan natin mo para tayo ay hindi madaig ang ating kaaway na ang diablo. So, kailangan ang task ng leader, kakaiba ang mga pagsubok na ating pagdadaanan. Pangalawa, unmovable. Ibig sabihin, hindi makilos, matindi yung pagiging matibay. Bakit? Sagana sa devotion, sagana sa prayer. At lagi may pinanahawakan sa salita ng ating Panginoon. Para sa atin, ang salita ng Diyos dapat buhay. Dapat pinapakinggan natin siya. At dapat ina-accept natin at nagtitiwala tayo sa Kanya para mag-level up yung faith natin. Una, ulitin ko, magsikatag, be steadfast. Pangalawa, unmovable. Pag sinabing unmovable, kahit banggihin ka ng pagsubok, dumaan man ang mga matitinding pagsubok, hindi tayo matitinag. Hindi tayo nangihinaan ng loob. Parang ano yan eh, parang katulad din nila Mariel, si Alfred, si Hazel. Nasa transition yun kasi namatay yung tatay nila. Kahit ako nung namatay din si Pastora, dumaan din ako sa transition. Lahat tayo pwedeng dumaan sa transition. Pero ang sabi lang lagi ng Panginoon sa akin, maging matatag ka at huwag kang patitinag. Dapat yun tayo. Magiging maugat lamang ang ating pananampalataya sa salita ng Diyos kung idinambana mo na sa puso mo ang prayer at ang devotion. Na yan na talaga ang inaasahan mong sandigan. Yan na talaga ang magpapatibay sa iyo. Yan na talaga ang iwaya ko sa iyo ay ang salita ng Panginoon. Diba sabi ko nung last Sunday na buhati natin ang cross at magsakripisyo tayo na may pananampalataya. Yun ang ibig sabihin ng unmovable. At yun din ang ibig sabihin, be ye steadfast. Kaya mahalaga yung hindi tayo natitinag. Mahalaga yung tayo ay umaasa sa Panginoon, pananampalataya na meron tayong action. Hindi pananampalataya na walang gawa. Hindi pananampalatayang patay. Hindi pananampalataya na meron tayong ginagawa sa Panginoon. Amen? Kung si Jesus, kung ang Diyos, inihandog si Jesus sa cross, pinasan at sinakripisyo na may pananampalataya at pagsunod nang dahil sa utos ng Ama, yan ang dapat natin tularan. Pag yan ang ating tutularan at gagawin natin yan, tayo po ay lalago sa kaalaman, sa karunungan, at makapag-share tayo ng Word of God kahit sa isang tao lang. Kahit sa 2 tao lang. At hanggang sa matuto tayong marunong tayong mag-select, marunong tayong mag-pour, at marunong tayong mag-step. Kasi nga, base sa experience natin. Kaya nga mainam ngayon, meron tayong ganito every Tuesday. Mainam na meron tayong naririnig na salita ng Diyos. At ang tanong, ang naririnig mo dapat ay ina-apply mo, sinasagawa mo. Yun ang isa sa pinakamahalagang bagay. Kaya dapat maging matatag tayo at huwag tayo patitinag, huwag makilos. Dapat mas lalo tayo tumitibay pag pinapasok tayo ng mga circumstances. Pinapasok tayo ng mga problema. Dapat mas lalo maging matalino, matalas ang isip natin sa mga solusyon na kinakaharap natin. Kasabi ba natin amen? Amen. Pangatlo, always abounding in the work of the Lord. Ibig sabihin, dapat maging masagana tayo sa paggawa sa Panginoon. Maging masipag, hindi tinatamad. Maging masagana, lagi tayong naglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat lahat ng ating ginagawa ay hindi naman liko ang Diyos para limutin
ang iyong pag-support sa ministry, pag-win ng souls, pag-share ng Word of God, pag-journal, pag-pray, pag-consolidate, at pagdalaw sa mga bahay-bahay. Kung meron kang nadadaanan o mga bagay na pinadalang tao sa iyo at minimission mo at minister mo, nilihans mo, pinag-pray mo, ibig sabihin, yun ay kalooban ng ating Panginoon. Masabi ba natin, amen? Amen. Kaya nga, always abounding in the word of the Lord. Laging maging masipag, laging maging masagana sa salita ng ating Panginoon. Sabi nga dun sa aking pinost dun sa group chat, hindi ang taong dumadanas ng hirap sa buong mundo, hindi doon sa pera, hindi doon sa material na bagay, hindi wala silang Jesus sa puso nila. Kaya kung meron silang magandang car, magandang house, at nasa kanila na ang lahat, pero kung ang katumbas naman nun ay ang kapahamakan ng kanilang kanila. Masabi ba natin amen? Amen. Kaya doon lang tayo. Kung minsan hindi natin magawa ang disciple, maraming paraan, suportahan natin yung ministry ng Panginoon. Kasi yung isusupport mo, ilang kaluluwa ang makikinig niyan sa inyo. Kasama ka dyan. Kasi ikaw rin nag-win yan eh. Kahit hindi mo nag-share, yung mga kabataan na nag-win sa kanila, tapos sinuportahan mo, kasama ka sa nag-win sa kanila. Nag-back up ka. Kaya hindi kinakalimutan ng Diyos ang support at kabutihan na ginawa mo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Amen? Amen? So, kailangan lang take the cross, kunin natin yung cross, pasanin natin, at na may sakripisyo, na may pananampalataya, at huwag tayong patitiwan sa mga pagsubok. Yung panghuli, sabi dyan, "For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Hindi niya kakalimutan ang ating mga ginawang mabuti. Ang kabutihan, yung nagsusuport ka. Tawag po dyan ay yan po ang mga mababait na mananampalataya. Hindi yung mabait ka dahil sinabing mabait ka, pero ang tunay na mabait, yung gumagawa ng Ebanghelyo ni Kristo, yung may Kristo sa puso, at ang tunay na gumagawa na sa kabaitan ay yung nagsishare ka ng loob ka. Nagbubukas ka ng mga bagay na para sa ministry ng ating Panginoon. So kung ano yung problema, kung ano yung pinagdadaanan natin, si Lord ang magpapatibay sa atin. At ang abono ng ating pananampalataya, walang iba kundi pagsunod. Parang palay yan. Kaya lang titibay yan, mahihinog yan, maaalis yung mga peste ng mga hayop sa palay na masisira sila. Ang maglalagay dyan, abono. Sa atin, yung abono natin, yung ating mga pagsubok na pinagdadaanan. Habang dumadaan ka sa pagsubok, yung faith mo kay Lord, dumadaan sa pagsubok, lalong nagiging makinang, parang ginto. Pag dumaan sa apoy, tunay ng ginto. Ibig sabihin, tunay na yung ating pananampalataya. Sabi ba natin amen? Amen. So mga kapatid, lahat ng ating paghihirap, pagsasakripisyo, bunga yan ang pananampalataya natin. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat sa gabi mo. Salamat sa iyong pagkilos at pagdaloy sa buhay ng bawat isa. Kaya patuloy namin tinataas sa panalangin si Sister Liway, si Sister Medi, Sister Melissa, Sister Joby at Bibiel at si Leila. Lord, ang mga nanay na to, patatagin mo. At ilagay mo sa kanila, Panginoon, yung matibay na pananampalataya, yung salita mo ay buhay at kapangyarihan. Pag may karamdaman, panagalingin mo. Pag may panganib, puprotektahan mo. At ikaw ang siyang patuloy na maliwalhati. Panginoon, pagpalain mo ng Brother Robert, Brother Peter and Brother Robert. Patuloy kang tumilos sa buhay nila. Patuloy
Patuloy kang maluwalhati at Panginoon, lagyan mo ng katapangan sa Lord. Katapangan, kapangyarihan ni Holy Spirit para maumpisahan namin ang gawain sa lugar ng kanyang alam. At ang kanyang kalusugan na gagawin, protektahan mo ng Holy Spirit, ng blood ni Jesus, Panginoon. Salamat ng marami sa iyo. Pagpalain mo si Brother Peter, patuloy mo siyang kakasihan ng Banal na Espiritu. Lalo na yung dalawang anak niya, Panginoon. Sila ay sasakay ng barko. At sa pagsakay nila sa barko, Panginoon, sa darating na pananayan, hindi sila makakalimot sa Diyos, hindi sila makakalimot sa mga magulang. At ikaw ang patuloy ng mga ulan. Brother Rudy, pagpalain mo yung mga tulog wisdom, tulog knowledge, kasama ng kanilang samayan. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga buhay ng bawat isa. At ikaw ang maluwalhati. Sa mga naroon si Abel, si Marlet, si Edward, si Alsadre, si Marina, Panginoon. Ganun din, Father God, si Tatay Luloy, sa mga naroon ng mga kapatid namin sa pananampalataya, Panginoon, ang man ang kanilang mga kadahilanan, ikaw ang nakakalaman. Basta ang aking pagpalain mo kasi yan mo sila ng iyong banal na Espiritu at upang ikaw ang maluwalhati. Si Mariel, iluwin mo sila. Dumadaan sila sa transition at ikaw ang siyang patuloy na maluwalhati sa buhay nila. Kaya Panginoon, sa mga darating ng Martes, ay kompleto na kaming lahat. Kung naman tinatrabaho ni Satanas sa buhay nila, Satanas, tinatanggalan kita ng karapatan, kapangyarihan sa lahat ng mga pumipigil, sa mga leader namin, na huwag silang magpatuloy. Ikaw ay aking inuutusan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Lumayas ka sa kanilang mga tahanan, lumayas ka sa kanilang mga kaisipan, lumayas ka sa kanilang mga pananampalataya, lumayas ka sa kanilang mga resources, sa kanilang mga pamumuhay, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kalisunan. Ngayon din, lumayas ka at wala kang karapatan. Lord, pinakalagan ko yung kagalitan. Pinakalagan ko ang tagumpay sa pananalapi, tagumpay sa spiritual, kasipagan, Panginoon. Pinakalagan ko ang kapayapaan, maging sa sasakyan ni Biblia, balutin ang dugo ni Jesus, balutin ang iyong kapangyarihan. Lord, salamat sapagkat ang sasakyan niya ay iningatan mo upang huwag magkaroon ng mabigat. Salamat ng marami, pagpalain ng kapitbahay at iayos ang lahat, Panginoon, at upang ikaw ang siyang kapatid. Kaya purihin ka, luwalhatiin ka, parangalan ka sa pangalan ni Jesus, sa patnubay ni Holy Spirit, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen.